Arestado ang isang nag-awol na pulis matapos umanong magpaputok ng baril sa Ermita, Maynila. Isa pang naaresto matapos harangin daw ang mga pulis. Balita hatid ni Jomer Apresto. Ito po yung hinahanap naming baril. Ito po. Nasa ilalim po ng sasakyan. Sinubukan pang itago ng isang lalaki sa suspensyon ng sasakyan ang isang baril na ginamit umano niya sa pagpapaputok sa Ermita, Maynila nitong Martes ng gabi. Ang sospek, isa raw awol o absent without official leave na pulis na dating miyembro ng PNP Special Action Force. Nagtatrabaho siya ngayon bilang caretaker ng isang property. Ayon sa pulisya, nag-iikot noon ang mga tauhan ng barangay nang makarinig sila ng putok ng baril. May isang concerned citizen dito, tinuro kung saan ang galing yung putok ng baril. At pagpunta nila dun sa location, nakita nila itong isang individual na may hawak na baril at nagpaputok pa ng sunod-sunod. Umabot daw sa mahigit 20 pulis kabilang ang SWAT ang dumating sa lugar. Pero hindi raw sila agad pinagbuksan ng gate at isa pang caretaker ang nakipagmatigasan umano sa mga pulis. Tumagal pa ng isang oras bago tuluyang napasok ng mga otoridad ang lugar. Ayon sa mga pulis, naabutan nila na nagtutulog-tulugan sa isa sa mga baraks ang sospek. Maya-maya, nakita nila ang ilang basyo ng bala hanggang sa mahanap na ang itinagong baril. Di ba mo tatago? Pumasok kayo rito sa loob ng private property, okay? Yung baril nito na na-recover sa kanya na isang 45 caliber pistol ay nadala na natin dito sa MPD Forensic Unit para mag-undergo dun sa ballistic examination. Hawak na ng Ermita Police Station ang dalawang sospek. Napagalaman naman na ang caretaker na nakipagmatigasan sa mga pulis ay dati nang nakulong dahil sa pagkukubli umano ng iligal na armas. Maharap ang awol na pulis sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Indiscriminate Firing, habang reklamong obstruction of justice naman ang isasampa sa kasabwat nito. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga sospek. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 11,000 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island sa loob lamang ng 24 oras kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, yan ang pinakamaraming ibinugang sulfur dioxide ng Kanlaon sa isang araw simula nang mag-record sila noong 2009. Mataas din daw ang tsansa ng magmatic eruption o pagbuga ng lava ng bulkan pero hindi pa masabi kung kailan. 1902 huling nagkaroon ng magmatic eruption sa Kanlaon. Mula noon ay puro phreatic o steam-driven eruption ang nangyari. Bukod dyan, may halos 80 pagyanig na naitala sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Nananatili po sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon kaya bawal pa rin pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Sa gitna ng muling pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon, inaalerto na para sa paglikas ang mga nasa paligid nito. Balita hatid ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Naghahanda ng lumikas ang ilang pamilya sa La Carlota City, Negros Occidental. Muli kasing nag-aalboruto ang Mount Kanlaon. Kung isa gahigda ka, ba't ka ganun nga galing nga tayo ogid man niya O ega kabalaka ka man may tigulang ka pa ito nga sling mo, anhon mo pagdala to kay may hindi mo daan kalakat. 4 na barangay sa La Carlota ang binabantayan ngayon dahil malapit sa bulkan. Sa bayan ng La Castellana, naghahanda na rin sa paglikas ang mga residente. Kina nang doon ako baan kung lamang kay nag-ulan ba kaysa nagligad bala ako gindali-dali lang bay ma'am tido wala mayo ka preparar. Ayon sa LGU, pinaalalahanan na ang mga residente na iwasang pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Sapilitan na ang pagpapalikas sa mga residente sa 4 na barangay sa Canlaon City. Mahigit 100 pamilya ang dinala sa iba't ibang evacuation centers. Kanselado rin ang klase at sarado ang tourist spots sa lugar. Ang aton nga recommendation is that you limitaan mo ang exposure sa SO2, avoid outdoor activities. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 100 o 1 milyong pisong halaga ng smuggled na gulay at sigarilyo ang nasabat sa Subic Bay Freeport Zone sa Zambales. Sa General Trias, Cavite naman, dead on the spot ang isang rider matapos na pumailalim sa container truck. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV.
Sa kuha ng amateur video, makikita ang dalawang tao na nakahandusay sa kalsada matapos sumemplang ang sinasakyang motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Tumilapon ang rider at ang angkas niya. Galing sa tindahan ang dalawa kung saan sila bumili ng merienda. Matinding sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamon ng dalawa. Patay ang angkas, inoobserbahan naman sa ospital ang rider. Yung nakasingle po ma'am, sobrang bilis po nilang magpatakbo. Tapos nahulog po yung babae, yung driver ng motor, na-balance siya. Kaya doon nauntog yung babae doon sa simento. Ayon sa pag-iimbestigat natin, yung dalawang involved, yung driver sa yung back ride, nakainom po ng alak. At parehas po sila na wala pong helmet. Kaya nung sumemplang sila, walang proteksyon ng ulo niya, kaya napuruhan po yung kanilang ulo. Patuloy ang investigasyon. Dead on the spot ang isang rider matapos lumusot ang kanyang minamanayang motorsiklo sa ilalim ng container truck sa General Trias, Cavite. Ayon sa isa pang rider na nakasaksi sa insidente, nakabuntot siya sa naaksidenteng motorsiklo nang pilit umano nitong tumawid sa intersection para habulin ang traffic light. Naabutan siya sa paglabas ng truck. Hindi na nakapreno ang motor, dumulas at pumailalim sa truck. Patuloy ang investigasyon. Nasabat sa Subic Bay Freeport Zone ang mahigit 136 million pesos na halaga ng agricultural products at sigarilyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr., idineklarang frozen fish egg balls ang mga karga ng 5 containers. Pero nang suriin ito ng Bureau of Customs, nabistong naglalaman ito ng mga sariwang sibuyas at carrots galing China. Mayroon ding 2 container truck na idineklarang tissue mula sa Taiwan, pero mga sigarilyo pala ang laman. Patuloy ang investigasyon. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Samal, Bataan, isang sawa ang nahuli sa isang bahay sa Barangay Santa Lucia. Ang sawa nangahabol daw ng manok para kainin. Na-turn over na ang sawa sa Barangay Hall at dadalhin sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng Samal. Mga kapuso, narito ang tips sakaling may makapasok na ahas sa inyong bahay. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society at DNR, protektahan ang sarili. Huwag lapitan o subukang hulihin ang ahas. Humanap ng exit point para ligtas itong maitaboy palabas ng bahay. Tawagan ang mga otoridad na siyang may gamit, training at kakayahang manghuli ng ahas. I-contain ang ahas gamit ang tela o kahon para mapakalma ito habang hinihintay ang mga otoridad. Para hindi makapasok ang ahas sa loob ng bahay naman, tanggalin ang mga nakatambak na bato, kahoy at matataas at makapal na damuhan. Takpan din ang mga crack o butas sa bahay. Lumakas pa bilang severe tropical storm ang binabantayan nating bagyo sa Pacific Ocean na may international name na Bebingka. Huling namata ng sentro ng bagyo, 1,975 kilometers silangan ng Central Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, patuloy pang lumalakas ang bagyo at posibleng maging typhoon ito sa sandaling pumasok na sa Philippine Area of Responsibility bukas. Hindi naman inaasahang maglalandfall sa bansa ang bagyo na tatawagin sa local name na Ferdy. Mararamdaman na ang trough o extension ng nasabing bagyo sa Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga Region. Nagsisimula na ring lumakas ang hanging habagat dahil sa bagyo. Maulan po ngayon sa ilang bahagi ng bansa. Ang ilang lugar sa Palawan, isinailalim sa orange o kay yellow rainfall warning. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha. Itinaas naman ang rainfall advisory sa Siquijor, Leyte at ilang bahagi ng Southern Leyte at Negros Oriental. Tatagal po ang mga nasabing babala hanggang alas 11 ngayong umaga. Asahan ng ulan sa mga susunod pang oras sa halos buong bansa kasama na ang Metro Manila, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Balik normal na ang operasyon ng LRT2 bago mag-alas 10 ng umaga. Ito po ay matapos tumirik ang isang tren sa bandang J. Ruiz Station bago mag-alas 8 ng umaga ayon kay Light Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera sa panayam ng Superradyo DZBB. Kahapon, nagkaaberya rin po sa operasyon ng LRT2 dahil naman po yan sa problema sa power supply.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.